basta usapan, di lang basta babanat. Diretsahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Banggit mo din lang kanina, Idol Jam, ang tungkol dito sa may mga tapos na para sa private mga idols. Pakibahagi muna tayo. Nasa linya po natin ang Executive Vice President ng National Parents Teachers Association, si Sir Lito Signieto. Makakapanayan po natin live via Zoom ngayong umaga ng Sabado. Sir Lito, mapagpalang Sabado po ng umaga. Yes sir, good morning po sa ating tagapakinig sa IFM. Magandang umaga po sa ating lahat. Yes, sir. Sir, ito, unahin ko na lang din po, sir, kasi for sure, nabalitaan po kayo dito, nasabihan kayo dahil palapit ng graduation. Sir, for sure, may mga naghahanda na, pero dati kasi nagpaalala sila tungkol dito na gawing simple lang ang end of school year activities ng mga estudyante po. Any comment po from NPTA? Yun nga po sir, sa atin, mayroon yun nga po, may memorandum that as much as possible, ito lang, animal, ang ating mga gastusin, as well as yung paghahanda sa ating end of year school rights. Karamihan po kasi na lumalabas na complaint sa atin, yung pong graduation fee ang lumalabas na medyo malaki ang halaga, and then mayroon pa mga picture na nakalagay, picture on a frame, ganun po sa kanilang mga graduating or moving up na mga bata. So yun po ang isang medyo masalimot na usapin sa ating mga moving up and graduation rights. Kasi halaga ranges from 450 to 500, ganun po. And then, although, yun nga po, mayroon tayong, yan po, na ginawa ng mga school PTAs na idinadan din sa bawat sa isang assembly para ma-approve din po yung mga proposal. Kaya lang po hindi natin maiwasan na marami rin ang hindi kaya mga magulang na gumastos ng mga ganong bagay ba. O, nasasayangan sila, Sir Lito, dun sa kasi sayang din, ilang kilong bigas na din po yun, kung sakali. Opo sir, lalo na po ngayon, ang pinakamababa natin is 58 pesos. Ano po? Yung bigas ngayon, dati-dati, yung ang ginawa ng NFA ba yun or DA, nabigay ng 15,000 para puhunan ng ating mga palabigasan, mga sa palengke, and then lower it to 48 pesos ata noon ng presyo ng bigas. But still, biglang nawala yon, and then nawala na rin yung puhunan na 15,000. Kasi sabi nga nila, meron silang talagang pagkukuhanan na supplier with regards to that. Yun po. Kaya nagtataka rin ako, from 48, ngayon minimum na is 58, medyo hindi na maganda. And as high as 62 pesos per kilo. Parang tumaas lalo. Kaya na opinion, medyo malaki na rin ang pwedeng sa mga below minimum wage order natin, mga labandera, gano'n. So sayang na rin na pambili na lang pang araw-araw. Opo. So, nasabi niyo po, Sir, dito na yung magiging singil, kung graduation fee po nila, parang 500 pesos, tama po ba? More or less, ganun po ang range. Parang yun, no? Parang hindi po ba parang conflicting yun na, sabi nila, simple, pero may sisingilin pong graduation fee? Yun nga po, as much as possible, simple, pero may mga magulang din na karamihan, majority of the magulang kasi since ito ay end of school year and then once in a lifetime ng kanilang mga anak, kinakagat na rin po. Pero may mga minorities o mga maliliit na grupo na talagang hindi kaya. Yun lang ang kwan. Sa ganung Opo. Sa ganung parang contribution po graduation fee po ng mga estudyante. Okay lang po ba na sa kanila na sa classroom na po gagawin yung kanilang end of school year celebration? Sa atin po, sige lang, sir. Mukhang may tumatawag kayo. Sige lang. May pumasok. Sige lang. May pumasok po. Sige, sir. Sige. We understand po. Kasi naman, wag naman sana sa classroom lang. Kasi syempre, ito ay end of the school year, naman na, wag na gawin sa classroom. Yung mga pagkapon ng diploma, certificates, wag na po. Sa gym na lang, pagsabay na lang yung recognition as well as yung closing exercises ng mga bata. Pagsabay na. Kasi
Sabi ko nga, once in a lifetime ng bata, gawin na lang sa isang open gym, katulad nito, open gym, yun na lang po. Opo. Mas maganda. Yes, sir. Anyway, Sir Lito, lipat lang tayo dun sa, ito na, pagbabalik po natin sa target na pagbabalik sa lumang school calendar. Nasabihan ba kayo, sir, dun sa pinalutang na plano na Saturday classes para makapag-adjust tayo kaagad dun sa pagbabalik sa lumang school calendar? Actually, sir, nabanggit ko yan yung sa ating interview naman sa TV Patrol noon, kay Polancio. Sabi ko nga, in order to adjust the from 160, dati kasi a minimum kasi 180, and a maximum of 220 days ang ating school year talaga, 180 to 220. Yung pan na yan, supplemental law or whatever we call it, na ginawa yan during the time of pandemic. Mag-hearing ating mga senador, congressman, at na-move yung ating calendar days from October dati. And then naging ito na. Ang nakalagay ang alam ko doon is 180 to 20. But ito kasi, ang ginagawa nila, ang tinitingnan nila is 163 days ang school year. Itong panahon na to, from July 29 to March 31. Para yung April, May, yun yung 60 days na allowed sa ating mga teachers na kanilang bakasyon with pay. Ang ating public school kasi, allowed for 60 days vacation leave with pay. Yun po. Kaya April, May, pasok na yung June na pasukan natin. But still, bumaba siya from 180 na ginagawa nila to 163. Yun po, dapat i-adjust po nila. Opo. So okay lang po sa inyo, sir? Okay lang na magkaroon ng Saturday class? Oh, okay lang naman, sir. Kasi sa atin naman, during our time, pag mayroong mga holidays, kalamidad, and all other in the unexpected whatever na mangyari, yung ginagawa natin yun yung Saturday class. Pag nagkataon ng holidays Friday, ginagawa natin ng Saturday class. Ito naman, sana, ang propose nila kasi na naman, distance learning. Ang distance learning kasi, as much as possible, discourage natin yon. Saturday class nga, pero distance learning. Sino magtuturo sa bata? Modules ulit tayo kasi distance learning. Modules. Kasi ang public school naman, wala, during the time of pandemic, ilang subjects na naman talaga yung nag-online, online class. Math, science, yun lang. Ang nakikita ko, nag-online. Now, much more, itong Saturday, baka wala na naman online yan. Distance learning na naman. We have modules, modular na naman. Anong mangyayari dun sa bata? Mag-modules nga, pero sumasagot mga magulang. Kasi syempre, nandiyan na yung gadgets ng mga bata. Ang nagsasagot na ultimately, ang magulang or kaya may kakilala na kapitbahay na the same grade yung anak nila, pahiram naman ng modules. Kinokopya na, pati answer, wag lang yung pangalan. At saka yung teacher. At saka, ang mangyayari dyan, yun ang inaawasan natin. Kasi sa Saturday class, and then, yun na, isasubmit na lang yun. As much as possible, holding or conducting of classes na face-to-face, sayang. And then meron tayong Cuts of Fridays na ginawa nila. Walang klase nga ng Friday, pero may mga activities, values, exercises, ganun. Kung nang i-discourage natin yung Cuts of Fridays, gawin ng regular class. Kasi yung nangyayari, every secretary natin ng education, meron siyang agenda, 10 points, something, agenda. Pero, yung mga agenda na yon sa kanila yun Sana merong lumipas na Secretary of Education, meron siyang maganda na panukala, i-adapt natin. Wala, nangyayari because pagsalpak ng ating secretary, mayroon siyang mga advisors, may mga lawyers, may mga staff, chief of staff, ganun. Kaya lang nangyayari, yung kanilang panukala, yun ang nasusunod. But still, yung makaramihan naman doon, hindi sila galing sa DepEd Hindi sila galing sa DepEd. Kung baga hinatak ng ating mga secretaries sa maging consultants. Iba rin kasi yung galing sa ibaba, from rank and file, kung tumaas, may knowledge yun. But still, ang nangyayari, mga consultants ng ating mga secretaries, ang pumapasok. Sabi ko nga, as much as possible, Saturday class na yan. Anyway, 163 minus 180, that is 17 na Saturday class. Sabi ko nga, as much as possible, 10 buwan naman tayo, tig-2 na lang, that is 20.
So magiging 183 yon sana. And then skip with that catch-up Fridays on whatever na panukala para sa ating ang grade 1 natin is full 7:30 to 11:30 and 1:30 up to 3:30, 4:30. Ngayon, because of the matatag na curriculum, ang daming nawala. I think ilang subjects lang, 3, 4 lang. Ang subject mga bata, ang nangyayari kasi, ang bata, ang klase nila 7:30 to 11:30, hapon wala na. Yung teacher nasa classroom lang, classroom na teacher lang hapon. And then pagdating ng second or third quarter na, mag-adjust sila, additional subject, 1 o 2. Yun, di babalik sila ng 1:30, uuwi ulit ng 2:30, yung bata. That is very tedious on the part of the parent. Kaya kung pwede sana, huwag nang baguhin yung ating mga curriculum na dapat nararapat. Ganun sana po. Kasi itong matatag na Republika, that's the time of term ni Gloria Arroyo, yung matatag na Republika, ginamit naman ni Arroyo yan. Ito sa naman si ating bago, matatag curriculum. Ang ginamit ng the terms, matatag curriculum naman. So yun, ang ginawa nila, grade 1 to 3, mayroong certain subjects, grade 4 na ata, yung full subject na ginagawa nila. Sana wag naman ganun kasi bumaba na ng kalidad ng education natin. Wag na tayo mag-experiment ng bawat curriculum ng ating elementarya at saka sa high school. Yun ang sa akin lang naman. Naalala ko, Sir Lito, nung bagamat siguro mga ilang taon lang ang pagitan natin, grade 1 hanggang grade 6 ako, mula 8 a.m. to 5 p.m. nasa school, pag-uwian ng hapon, bit-bit mo mga aklat. Di ba? Nung panahon po natin. Oo nga po, sir. Yun talaga po. Talaga, kung pwede, balik natin yun. Kalkalin nila yung mga curriculum during our time, which are beneficial. And one thing more, ang gusto ko sana, yung ating books kasi sa ating our time, English lahat yun eh. Ang Tagalog lang or Tagalog lang talaga is Filipino kasi nararapat naman na Filipino yon. Ngayon, ang ginawa naman, I don't think is that time of Secretary Roco kasi yun nga, mayroon tayong sabi nila is national ating itaguyod ang ating Tagalog pero na-translate lahat ng ating mga subjects from English to Filipino. Ang kalalagay nga naman doon sa atin is wala tayong vocabulary talaga or magaling sa baralila ang tawag nila ata. Yung marunong mag-translate from English to Filipino, Tagalog, baralila ata ang tawag nila doon, may marunong. Kasi wala tayong talagang direct translation or vocabulary from English to Tagalog. Katulad noon, distrito, district. Pero ang tawag natin noon, district supervisor, sabi nila, distritong whatever. Pero ang tawag natin, purok tagamasid, pampurok ata. Pampurok ang gamit natin during our time. Tama po. But ang ginagamit na ngayon is distrito, which is not direct translation. Yung katulad ng corporation, ginagawang korporasyon, organization, organisasyon, which is dapat merong direct translation. Mga ganun ba? Kooperatiba, ganun. Direct, kung tukusin, direct English din yon, translation. And then, yung kanilang mga sa textbook natin na Pilipino na, Tagalog na, marami daw grammar na mali na naman. Siyempre, babili siya na translation. Kaya may mga maling grammar daw, translation of a certain word. Yun nga po. And then, kung English kasi, taas din naman nun, sabi ng teacher, basahin mo first paragraph. Basahin mo yung first paragraph. Kasi paano, matututo ka kung paano magbigkas ng isang word, intonation, maski paano, marunong. Kung kailangan hinto sa period, gano'n sasabihan ka. Hinto ka sa period, basahin mo yan. English din yun eh. Maski paano, may maiiwan na talaga on how to read an English word and paragraph. Sa atin ngayon, Tagalog eh. So, anong mangyayari? Hindi ko magiging kulilat na pangilan na ba tayo sa universidad na wala na ata. Wala na po eh. Nasa ilalayan na. Oo. Tapos gagawin naman natin to. Binawasan natin school year. And much more, katulad nito,
itong April, May natin, more on suspension of classes na. Tapos, ang nangyari, kung may attend na modular, yung mga teacher, anong mangyayari sa bata? 1 month na wala talagang natutunan yung bata. Sa amin nga, dito sa Kalasyaw, ang aming mga, although may mga pronouncement, minsan, ang mayor namin, na-pronounce walang klase because of the heat. But still, yung mga principal natin, ginawa nila na 7:30 to 11:30 ng klase. Kasi syempre, iba rin yung face-to-face, nag-adjust sila ng number of hours sa about subject, maganda yon. Kaysa totally walang klase. Opo. Opo. Anyway, sir, naintindihan po namin. Actually, sa amin din po, sir, ako personally, Sir Lito, sang-ayon din ako diyan na kahit na-i-adjust na lang yung working, school hours as long as may interaction Ibang-iba yung may interaction yung bata sa estudyante and vice versa. Opo, sir. Kasi, syempre, katulad ng math natin, there's corresponding solution on such problem. Ang ginawa ata sa amin, katulad dito, hindi na problem solving kumbaga, objective type na wala na problem solving sa math. Kasi syempre, paano yun? Talaga naman wala silang natutunan So, wala objective type na. Oo. Kasi sayang yung 1 month na talagang klase. Oo, na nawala sa bata. This is most especially this already the 4th quarter. And that we experience ito doon sa pandemic. Sa pandemic kasi almost 2 years na wala tayo. Kung nagkaroon ng face-to-face na, pagdating nila, grade 3, pumunta na grade 4, ang grade 5 to grade 6. Nung tinest nila ang mga bata, alam sa grade 6 na mga subjects, wala talaga. Ang ginawa nila ngayon, they go back. Yung first 2 months ng klase, face-to-face, ginawa nila, binalikan. Kung grade 6 siya, binalikan yung grade 5, mga subject matters, binalikan. Until such time that they already adapted to grade 6 subjects. Huwag naman natin gawin ngayon, katulad ngayon, isang buwan na wala, baka mamaya, pagdating lang nila sa isang susunod na grade nila, by time, ulitin yun na balikan in 1 month or 2 months na balikan yung kanilang nakaraang grado. Opo. Sayang po yung time. Anyway, Sir Lito, salamat po sa inyo pong panahon po, Sir Lito, sa pagbibigay po ng reaksyon dito sa mainit na topic, lalo na po magtatapos sa mga estudyante. Baka may gusto sabihin po sa mga members po natin at mga magulang po na nakikinig po ngayon. Apo, sa ating mga kapwa PTA, kung ito po katulad ng graduation natin, graduation fees, kung talaga po ito ay napag-usapan sa General Assembly, gawin na lang natin, let us honor it. Kasi that is already the decision of majority. Gawin na lang po, makiusap na lang na teacher na installment. Opo, installment na lang. Halimbawa, anyway, we have already about 2 weeks. Bayaran within 2 weeks, installment na lang, makiusap. Kasi yun din naman, once in a lifetime ng bata na akyat ng stage, lalo na, pero lang, charm. Kasi syempre, sanay na yon. Pero lang yung mga nasa ibabang section na once in a lifetime na magkaakyat sila ng stage, pagbigyan na lang natin. Yun lang po sa atin. And then, of course, paganda natin itong susunod na taon na I think is July, paganda natin. Then ano naman, mamaya, meron na naman dyan yung ating Brigada Eskwela, papasok sometimes May or June, papasok naman natin Brigada Eskwela. Although, ang nangyayari doon, contribution ulit, whatever we can, sa mga paggamit pangwalis, or whatever sa kwarto, pintura. Kain ng bawat mamamayan. With our kaya. If not, tumulong na tayo nating physical na may tumulong na lang physically sa ating mga teachers na lang po. Opo. Anyway, Sir Lito, salamat po sa inyo pong panahon ulit. Masanto sa kabuwasan, sir. Good morning po. Sir, masanto sa kabuwasan, sir, and Madam Jam sa inyong pag-imbita sa amin sa National PTA Philippines. Maraming salamat po. Good morning. Yes po. Mga idol, si Sir Lito Signieto, kababayan natin mula dyan sa Kalasyaw, ang Executive Vice President po ng National Parents Teachers Association. Nakapanayin po natin ng live cognite po dito sa action po mga idol sa usapin
ng end of school year at itong plano na pagkakaroon ng Saturday class next school year po mga idols. Anyway, kami po ay magbabalik pagkatapos sa mga balita sa buong Pilipinas ang RMN Network News po mga idols. Babalik tayo. Ito pang Sabadong edisyon